Kamakailan lang nagbanta ang Philippine Medical Association na kakasuhan nila ang lahat ng mga may-ari ng mga sasakyang babagsak sa smoke emission test. Ang dahilan, ang kontribusyon daw nila sa pagdumi ng hangin sa Metro Manila. Kinamusta ng GMA News ang air quality sa Kamaynilaan at inalam namin kung saan saang mga lugar ang may pinakamaruming hangin. May report si Teresa Andrada. Sama-samang tumakbo sa isang fun run kontra air pollution ang mga taga-Philippine Medical Association at Department of Transportation and Communications. Target daw ng DOTC na siguruhing tama ang ginagawang testing sa mga sasakyan ng mga private emission testing center. Katunayan, 22 na raw ang kanilang naipasara. Ayon sa isang pulmonologist, ang maduming hangin na lalalanghap maaaring magdulot ng ubo at sipon. Pag dinaagapan, maaari itong mauwi sa asthma, bronchitis at kapag lumala pa, pneumonia at lung cancer. Kasi ang lungs ang may direct access sa air, diretso pumupunta yung mga particles sa katawan natin. So at saka yung mga cardiovascular diseases, yung mga na-heart attack. As individual, mahirap labanan ang effect ng air pollution. Kailangan ng national, regional, at saka international involvement. Sa pag-aaral ng DENR Environmental Management Bureau, nasa 166 ang total suspended particulates o ang level ng air quality sa Metro Manila, lagpas sa nakatakdang good level. Sa ilalim kasi ng Clean Air Act, masasabing good ang level ng air quality kung pumalo sa pagitan ng 0 to 80 ang total suspended particulates at 0 to 54 ang particulate matter. Dapat ang tinatarget namin yung ma-attain namin yung annual average na 90. Namomonitor ng DENR ang kalidad ng hangin sa pamamagitan ng mga air monitoring stations gaya nito na matatagpuan sa kahabaan ng EDSA. May 12 air monitoring stations sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Meron rin silang real-time monitoring na inumpisahan noong nakaraang taon. 3 lugar muna ang namomonitor ng real-time, ang Valenzuela, Namria sa Taguig at Ateneo. Sa pag-aaral ng DENR, ang mga sasakyan ang pangunahing contributor sa air pollution sa Metro Manila. Ang pinakamaruming hangin na monitor nila sa Pasay Rotonda. Ang level ng polusyon dito, maihahalin tulad rin daw sa hangin sa Cubao, Monumento at Makati. Mataas, talagang very unhealthy siya most of the time, yung hangin doon. Patuloy naman daw ang aksyon ng iba't ibang sangay ng pamahalaan. Ang MMDA nagsasagawa ng on-the-spot testing sa mga sasakyan. Pero sa pamamagitan ng simpleng paraan, makatutulong din daw ang publiko sa pagbawas ng air pollution. Ipa-maintenance check kada taon ang sasakyan. Linisin ang tambutso bago bumiyahe. Mag-drive ng tama, iwasang tapakan palagi ang silinyador. Regular na magpa-change oil. At kung hindi naman importante ang biyahe, iwasan na lang magdala ng sasakyan. Kasi hindi naman monitoring lang ang kailangan natin eh. Monitoring para malaman natin kung gaano tayo ka-polluted. Diba? Pero it's still the action of the citizenry ang makakatulong para... Teresa Andrada, GMA News.